Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, October 6, 2025, Monday. Patuloy pa rin ang paggalaw ng bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may bahagyang pagbabago sa direksyon nito. Sa ngayon naman, ang Intertropical Convergence Zone ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa bansa at magdadala ng mga pag-ulan lalo na sa timog na bahagi ng Pilipinas. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ang ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay umiiral ngayon sa bahagi ng Southern Mindanao. Isa itong malawak na sistema ng panahon kung saan nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at timog ng Ecuador, dahilan kung bakit madalas itong magdulot ng mga pag-ulan at thunderstorms sa mga lugar na nasasakupan nito. Dahil dito, asahan ngayong araw ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula at Barm. Posible ring magkaroon ng flash floods at landslides, lalo na sa mababa at bulubunduking lugar, kaya't pinapayuhan ang lahat ng residente na maging maingat at patuloy na mag-monitor ng mga abiso mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga paminsang pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Kahit panandalian lamang ang mga pag-ulan, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at madulas na kalsada, kaya manatiling alerto at handa. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan, sa buong bansa ay inaasahang banayad hanggang katamtaman ang ihip ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran. Dahil dito, bahagyang maalon hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan na may taas ng alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.5 meters. Ligtas pa rin pumalaot ang maliliit na bangkang pangisda, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at biyahero sa dagat na maging alerto lalo na kapag may kasabay na thunderstorms. Ngayon naman ay silipin natin ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Halong. Batay sa pinakahuling datos ngayong umaga, ang sentro ng Severe Tropical Storm Halong ay nasa layong 2,105 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay kumikilos ito pahilagang kanluran ngunit napakabagal ng galaw. Ayon sa mga international weather models, bahagyang nagbago ang direksyon ng bagyo at lumihis ito pahilaga kaya bumaba ang posibilidad na ito ay pumasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, kung sakaling magbago muli ang galaw nito at kumilos patimog kanluran, may posibilidad pa rin itong pumasok sa loob ng PAR at kapag nangyari iyon ay tatawagin itong Bagyong Kedan. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa bansa si Halong, ngunit patuloy itong binabantayan ng mga eksperto dahil maaari pang magbago ang direksyon at lakas nito. Kahit walang bagyong nakakaapekto sa loob ng Pilipinas, huwag pa ring magpakampante. Ang mga biglaang buhos ng ulan, lalo na tuwing hapon o gabi, ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update tungkol sa mga weather system na binabantayan ng Pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok mga kababayan. Manatiling alerto at laging handa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon.